Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan po sa mainstream media noong mga nakaraang araw na ito daw pong ikalabintatlong Hudas ay split na raw po ba? Split na raw po ba sila ni Senator Cayetano dahil sa pagiging Hudas niya di umano. Pakinggan po natin ito pong balita at komentuhan po natin. At napakarami na po tuloy kumakalat at nakakalkal po na baho po ni ikalabintatlong Hudas. Mga kababayan, umpisahan na po natin. Si Senator Joel Villanueva ang naging susi para masungkit ni Sherwin Gatchalian ang Senate presidency. Iniwan kasi ni Villanueva ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero noong isang taon, matindi ang samahan ng dalawa kasama ang ama ni Senator Joel na si Congressman Eddie Villanueva. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Gusto kong pasalamatan yung mga taong hindi ko akalain na maninindigan sa katotohanan at katarungan si Senator Ronald Bato at saka si Senator Robin Padilla. Kasama nila Alan Cayetano. Iilan sila. Tungkulin kong give honor to him, honor is due. Ganito pinuri ni Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva ang ilang miyembro ng Senado. Kasama na si Senator Alan Peter Cayetano sa ginanap na anniversary celebration ng Jesus is Lord Church noong nakaraang taon. Kabilang rin sa kanilang special guest ay si Senator Cayetano na ipinagtanggol pa si Senator Joel Villanueva dahil kainitan noon ang issue sa pagkakadawit niya sa umano'y korupsyon. Unfortunately, hindi lang yung demonyo nagigiba. Good people nagigiba ngayon. But it's only a season. And next anniversary po, I'd like to be here with you. Fast forward to May 11, 2026. Mr. President, may I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? Mr. President, there was a nomination by Senator Amy Marcos to elect Senator Alan Peter Cayetano to be our Senate President. And I don't think, Mr. President, that there's no objection, Mr. President. And so I move that we close the period of nomination, Mr. President. Pero kahapon, nagbago ang ihip ng hangin. Si Senator Villanueva rin ang pang-13 at bumuo sa bilang para formal nang maupo si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Ang tanging dahilan ni Villanueva, gusto lang niyang magtrabaho. Kahapon, siniguro ni Villanueva na magkaibigan pa rin sila ni Cayetano. Sa ngayon, wala pang pahayag si Brother Eddie sa naging desisyon ng kanyang anak na mag-over the bakod sa Gatchalian. Yung may paninindigan at may tapang at malasakit na pinupuri mismo yung anak ang naghudas at walang malasakit at tapang. Hindi po ba? Katulad po nung party list nila, si Bak. Hindi po ba yung party list na si Bak ay lumalaban po sa korupsyon? Korupsyon po. Pero yung sinamahan ng anak, puro magnanakaw, di umano, mga kababayan. At ito pa po, pakinggan pa po natin at panoorin. Ibang klase po ang Villanueva pagdating po sa pera. Suportahan niyo, ma'am, yung bagong leadership. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Ayan, mga miyembro po ng JIL. Kaya pala kayong tingnan ni Senator Villanueva sa mata.
wala po siyang korupsyon at hindi siya sangkot sa flood control. Pero ang mga sinamahan niya ngayon ay puro po sangkot at pinangalanan ng mga Marines. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po yung JIL, iniba na po ng mga kababayan natin. Dati po, Jesus is Lord. Ngayon po, Judas is Lord na raw po, mga kababayan. Dahil nga po, lalong-lalo po yung mga miyembro na dismaya. Nadismaya po dito po sa leader, dito po sa mga Villanueva. Dahil unang-una, mga kababayan, yung sinasabing may takot at malapit sa Diyos, takot pala kay Lupin. Hindi pala sila takot sa Diyos. Mas takot pala sila kay Lupin. Di umano. Ito pa po, mga kababayan, ang mga nabubulgar po. Ito po. May nabulgar na naman at nag-ibalik tanaw po natin ang issue ni Villanueva. Kaya naman mga Bagong bala ang netizens kay Senador Joel Villanueva. Spotted daw kasi siya sa litrato ng kanyang umano ay side chick na may kapatid daw na kontratista. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Sa mga kababayan ko po sa Bulacan, huwag po tayong magpapadala sa mga nanggugulo at nagpapakalat ng fake news. Tama na. Sawa na po tayo sa paratang na walang pruweba na hanggang ngayon hinahanap pa ang ebidensya laban sa atin. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididimanda ko po sila at doon ko din po sila haharapin lahat. Basta na lang po sa kabila ng mga pagtanggi ni Senador Joel Villanueva sa mga paratang sa kanya at sa bantang dadalhin niya sa korte ang usapin, hindi pa rin siya tinantanan ng mga netizen o ng mga taong ayon sa senador ay gusto lang sirain ang kanyang karera sa politika. Ngayon, sa personal na buhay naman ni Tess Daman nakatutok ang spotlight ng social network na Reddit. Sa Reddit account na Bulacan Anomaly, nakapost ang larawan ng babaeng kinilalang si Angelica Corporal. Pero ang nakakuha ng atensyon ay ang refleksyon niya sa salamin na nasa kanyang likuran, na kung izo-zoom, makikita ang isang lalaking nagsiselfone, katabi niya sa di kalayuan ng upuan. Ayon sa caption sa post, sa gitna ng gulo sa gobyerno at bahang dinaranas, may isang kababayan sa Bukawi na nakaangat na sa buhay, salamat sa ating butihing Senador Joel Villanueva. Isang open secret na umano sa nasabing bayan ang relasyon ni Villanueva at Corporal na naging lakambini ng Bulacan. Kinu-question naman ng uploader kung paano na-afford ni Corporal na makapagbukas ng isang high-end spa, magmay-ari ng condo unit, luxury bag at mamahaling relo at sasakyan. Isinasangkot din ng Reddit account ang kapatid ni Corporal na isa umanong kontratista ng pamahalaan gamit ang kumpanyang Gercor Solar and Construction. Comment pa ng isang Reddit user, nagtataka siya na kagagraduate lang sa kolehiyo ay nagka-business agad ng wellness spa na nasa Visayas Avenue. Hindi lang ang kontrobersyal na larawan sa kondo na may hawak na aso, nag-share din ang isang Reddit user ng larawang magkasama sina Senator Tess Daman at Corporal sa isang okasyon na ayon sa ilang comment ay kaarawan ni Corporal. Hiningan natin ang komento si Senator Joel Villanueva, subalit binura niya ang kanyang tugon. Una na niyang sinabi na lahat ng paninira ngayon sa kanya ay bunga umano ng pagbanggit niya kay Congressman Zaldico na sangkot sa budget insertions. Huwag po nating kalimutan, nag-umpisa po itong lahat ng ito noong yung name that cannot be mentioned, eminensyon ni Joel Villanueva, si Zaldico na naglagay. Yan ba, mga bayan? Minention niya raw po si Zaldico. Pero ang kasama niya po ngayon, mga kabayan, ay puro po sangkot sa issue ng korupsyon. Hindi po ba? Kaya po natawag na Judas is Lord na po ngayon ang kanila pong sekta. At napakarami na po yata ang mga miyembro ng JIL na nadismaya dito po kay Villanueva, mga kababayan. At syempre po, naglabasa na po ang kanyang mga sikreto, pati po ang kanyang chicks. Nagtataka po ang mga kababayan natin, ang mga netizen, nagtataka. Kagagraduate pa lang nitong babae. Kagagraduate pa lang. Pero, nagkanegosyo na ng
daan-daang milyon. Ikaw ba naman magkaroon ka ng condominium? Daang milyon yan. Hindi po ba? Magkaroon ka ng business na spa? Gaano po ang magpagawa niyan, magnegosyo niyan? Hindi ba? Daang milyon pa rin yan. Tapos, luxury bag. Alam naman natin ang mga luxury bag. Milyon-milyon yan. At milyon-milyon din ang mga magagarang sasakyan. Hindi po ba? Kagagraduate mo pa lang. Nakuha mo na lahat. Hindi po ba? Baka naman sobrang yaman. Baka naman sobrang yaman. Hindi kaya? At syempre, yung kapatid mismo ng babae ay isa rin daw pong kontraktor, mga kababayan. Unbelievable. Nakita naman po natin sa Bulacan. Ang Bulacan po ang pinakamaraming proyekto na ghost project sa Bulacan. At siyempre po, ang baha. Mismo ang bayan ni Villanueva ay hindi po makakaligtas sa baha. Nilulubog sa baha. Hindi po ba? Pero, ang mga Villanueva, mga kababayan, umaapaw naman sa pakinabang. Pero ang mga kababayan niya sa Bulacan, umaapaw sa baha. Sila naman ay umaapaw sa pakinabang na salapi, di umano. Kaya nga po sinasabi nga po natin, wala po kasing baho. Walang baho na maililihim mo. Ang baho ay sisingaw dahil mabantot. Hindi po ba? At kung sinasabi po ni Senator Villanueva, ni Joel Villanueva, na siya ay hindi sangkot, wala siyang korupsyon, wala siyang flood control scandal, bakit hindi ka nanindigan? Bakit ang sinamahan mo puro may issue ng scandal? Lalong-lalo po ang Maleta Gang. Hindi po ba? Kung ikaw ay naninindigan, itong grupo ni Senator Cayetano ay pilit inaalam at gustong panagutin ang mastermind ng korupsyon, ang ulo, ang head. Kaya nga gusto nilang tuloy-tuloy ang investigasyon ng flood control scandal. Pero itong grupo ng mga Maleta Gang, pilit nilang hinaharang kung ano-anong klaseng kudita, kung ano-anong klaseng threat ang binibigay nila para lang po mapigil. At pilit po nilang binabawi, di po ba, ang pagiging leader, itong leadership ni Cayetano. Pero dahil sa iyo, na ikaw na mismo nagsasabi na wala kang kinatatakutan at wala kang issue ng korupsyon, wala kang issue ng flood control, pero doon ka sumama sa grupo, senador ng Malacanang, di umano. Ano iisipin sa'yo ng taong bayan? Hudas ka. Napakahudas mo, di umano. Lahat ng sinabi mo na mga sitas ng Biblia, sa'yo lahat tumama. Hindi po ba? Isa kang Judas. Kaya mismo pati tatay mo, yung tatay mo, si Villanueva, ano sabi? Hinahangaan niya ang paninindigan ni Bato. Di ba? Ni Bato, ni Robin Padilla at ni Cayetano. Pero ano nangyari? Magkakasama pa rin ngayon sa paninindigan si Cayetano, si Bato at si Robin Padilla. Ikaw, saan ka napunta? Pumunta ka. Saan ka pumunta? Sa mga buhaya? Sa mga Maleta Boys? Di umano? Doon ka pumunta. Kaya kayong mag-ama na Villanueva, parehas niyong kinain ang mga suka. Ang mga suka at ang mga isinusuka nyo, kinakain nyo rin, di umano. At yung mismo, pati party list nyo na lumalaban sa korupsyon, wala nang silbi yan. Wala nang silbi. Pera-pera na lang yan. Hindi kaya. Yan po mga kababayan, ang grupo po at ang sekta ng mga Villanueva. Pagdating po sa pera at issue ng korupsyon, tablado po ang mga Pilipino. Tablado. Hanggang salita lang sila. Pero pagdating sa gawa at sinasabing sila'y nasa Diyos at may takot sa Diyos at kakampi nila ang Diyos, mga kababayan, silupin lang pala ang mas kinatatakutan nila. Mas takot sila kay Lupin kaysa po sa Panginoon Diyos.
mga kababayan. Unbelievable. Mas kinatakutan mo si Lupin kisa sa Diyos. Unbelievable. Maraming salamat po sa mga nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat, mga kababayan. At ingat-ingat po tayo. Tiis-tiis po tayo. Bye-bye.